So, kumusta mga kaibigan? Happy Tuesday po. And we're back with another tips and yes, tech tips mga kaibigan. So, today, medyo maulan, close ang shop kasi may home service tayo. Home service, then delivery, no? Bale, mga schools ang pupuntahan natin ngayon. Sa isang school, delivery lang tayo ng repaired na. Sa isang school, repair tayo ng printer. Sa pangatlong school naman is check up, no? Kasi maraming mga nag-message sa atin na meron daw problema sa mga keyboard. Check natin yung mga specs, yung details ng kanilang mga laptop para i-order natin yung pyesa. Syempre, mahirap naman mag-stock sa mga ganun. Pag-uusapan natin ngayon sa video ito mga kaibigan, kung paano nga ba maiiwasan ang mabilis na pagkasira ng inyong LCD screen. Yes, mga kaibigan, LCD or LED screen. Well, tatandaan po natin na medyo pricey, mahal po ang mga LCD. So, para hindi kamot ulo po, dapat pakaingatan natin. And ito yung ilan sa mga dapat nating iwasan para maiwasan ang mabilis na pagkasira. Well, given naman talaga na masira, na darating yung time na masisira ang ating LCD or LED screen. Alright? Pero, eto, baka malay natin magtagal siya. Alright. So, una sa lahat, tip number 1 mga kaibigan, huwag maging pabaya. Yan ang pinaka-isa sa mga rason, no? Nahulog, nabato, nabasag, finish na tayo dyan. Wala na tayong magagawa dyan kundi palit agad. Yes sir, palit agad mga kaibigan. Alright? Number 2, tatlo lang yung tip natin. Number 2 mga kaibigan, make sure na mag-conduct kayo ng regular cleaning sa loob ng inyong laptop. Kasi minsan, kapag sobrang alikabok na ng laptop natin, sobrang dami na, hindi lang alikabok mga kaibigan, minsan nakikita natin, may mga sapot, may mga lupa-lupa na doon. Hindi ko alam kung anong nangyayari. No. Madalas nadudumihan din yung flex cable na connected sa board, papunta sa may screen natin. So, kailangan ding malinisan yon kung sakali para maiwasan yung pagkakaroon ng disconnection, malfunction, no? Sa flex cable natin. Kasi minsan kapag sobrang dumi nun, binalot na ng dumi, syempre mas mabilis mapudpud yung pins, mas mabilis masira. Although, let's just say na iba ang diferensya ng flex at iba naman ang diferensya ng LCD. What I mean is magkaiba sila, no? Pero sa flex cable kasi yan ang parang magiging daan para mai-display kung ano man yung dapat i-display sa inyong screen. So kapag madumi yun, pag napudpud na yung pins, hindi talaga magdi-display yan sa inyong LCD screen. So isa yan. And then pangatlo mga kaibigan, never ever do this one. Kasi na-experience ko na rin ito, and marami na rin tayong mga clients na practice yung ganitong practice in which hindi dapat. So ang ginagawa is ini-slip lang yung laptop. Pag ini-slip lang mga kaibigan, ibig sabihin hindi yan naka-totally shutdown. Possible na iinit at iinit pa rin siya. No, close mo lang na ganyan, then nakalimutan mo, naku po, magkakaroon tayo ng problema dyan. Pag umiinit at iinit din kasi yan kahit na naka-slip lang siya mga kaibigan. Alright? And ang screen po natin sensitive to sa init. Hindi dapat to pinapatamaan ng init, no? Araw man yan or any cause of heat na ang magiging problema dyan, pwedeng maging dead pixels, pwedeng mga kaibigan, pwedeng mag-flicker siya, no? Because of heat yon. Sensitive kasi itong mga to, kaya dapat inaalagaan, katulad ng jowa mo or ng misis mo or ng mister mo. Di ba? So yon. And isa pa mga kaibigan, kapag sobrang babad ng inyong laptop na gamit for example long duration and sobrang init pa dito sa part na to, huwag nyo muna siyang ibababa or ilalagay agad sa bag ninyo. Alright? Wag, kasi mainit nga yan mga kaibigan eh. This is sensitive to sa heat, matik, baka mainitan, problema yan, sakit sa ulo. Yun lang, yung mga ilang tips ko. After all, tamang ingat lang din. Thank you for watching.